Nakakalungkot talaga na balita ngayong araw. Ang daming buhay guys ang nadamay at napakadaming buhay ang nasawi sa muling nabuhay na giyera nitong Israelitinian at nitong mga grupong Hamas. Nakakalungkot nga no kasi umabot talaga sila sa puntong kailangan nilang gamitan ng dahas. So ngayon nasa state of war alert na ho ang Israel. So, ang responsible sa grupo ng pag-atake dito ay yung mga Palestinian. So, ang kinakatakot ko lang dito, kasi may mga Pilipino tayong mga kababayan doon. Wala pang update kung ilan na din yung namatay na kababayan natin. Pero wag naman sana, wag naman Lord, wag naman ho. So, kinakatakot ko kasi may mga pamilya din yung nag-aantay sa kanila dito. Kasi guys, yung nabalitaan ko kagabi, sa dami ng taon nilang nakatira doon, sa daming tensyon na nangyari doon sa Israel, ngayon lang sila nakaramdam ng pangingilabot, katakot-takot na serye, na eksena. Biruin nyo ba naman, nagsama-sama yung land forces, air forces, na mga gamit na pandigma, mga rocket ship, talagang ang daming binuhos na na mga bomba, grabe. Eh, imposibleng walang madamay dyan. Kaya ito, may dadamay, may nasawi pa. Sayang naman ho yung buhay ng mga taong yun. Sayang naman, what if may bata doon na may future naman pala? 'Di ba? Sayang. Umabot sila sa puntong ganito. Oh, anyway, basahin natin. Mahigit 500 patay sa muling nabuhay na giyera ng Israel at grupong Hamas. Nasa state of war ngayon ng Israel dahil sa muling nabuhay ang hidwaan nila ng grupong Hamas. Mahigit 500 na ang patay sa kaharasan. Mahigpit na minomonitor ng ating gobyerno ang lagay ng libu-libong Pilipino noon. Utos ng Pangulo, pauwiin na lang sila kung kailangan. Yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. So, si Pangulong PBBM, nagpadala na din ho ng tulong dito sa ating mga kapwa Pilipino, mga kababayan natin na nandoon sa Israel. At kung kailangan nilang umuwi, agad-agad meron agency silang masasakyan. Meron silang mauuwian agad-agad kung gugustuhin nila. Pero thanks naman dahil as of now, wala pa naman akong nakikitang report na may nadamay na Pilipino. Wag naman sana. So ito yung balita guys. Panood natin sa inyo. Nasa state of war ngayon ng Israel dahil muling nabuhay ang hidwaan nila ng grupong Hamas. Mahigit 500 ang patay sa karahasan. Mahigpit na minomonitor ng ating gobyerno ang lagay ng libu-libong Pilipino roon. Utos sa Pangulo, pauwi na sila kung kinakailangan. At Dapat. tinutukan ni Jonathan Andal. Grabe oh! Biglaan ng mga naganap sa Israel. Grabe! Patapos na ang isang Jewish holiday. Umaga kahapon, lumipad mula sa Gaza Strip ang mga rocket ng grupong Hamas. Kabi-kabi na ang mga pagsabot sa pagpuntirya nila sa Israel. Grabe! Higit sa mga rocket attack, naghasik ng lagim ang mga armadong Hamas sa biglang pagpasok sa southern Israel. Sa Grabe! lupa, dagat, pati sa himpapawid. Walang habas silang namaril ng hostage at tumangay pa ng mga Israelita. Sa Grabe! ilang bayan, humandusay ang mga bangkay ng mga sibilyan. Nagdiwang ang mga Oh miyembro my ng God. Hamas sa raw ang pasensya nila sa mga dinanas na kalupitan mula sa Israel. Sabi naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nasa state of war ang kanilang bansa, sabay pagtitiyak ng kanilang kahandaan at tagumpay. Anahnu b'milchama, ואנחנו ננצח בה. Kumanti ang Israel ng magdamag na air raid sa Gaza Strip kung saan ilang gusali ang pinulbos. Hala! Pinalaan ng Israel ang mga taga-Gaza na lumikas dahil pupuntiryahin daw ang mga utak Grabe ng Hamas. oh! Nakikita nyo yan Ang guys. opensiba nila sa ground. Inasinta rin ang mga umunoy Hamas fighter na nasa dagat. Daan-daan ang nasawi sa magkabilang panig. Pinuna naman ng mga analyst kung bakit at paanong kahit mas advanced ang puwersa at intelligence gathering ng Israel, nabigo silang mapigilan ang ginawa ng Hamas. Tinandina ni Pangulong Bongbong Marcos at ng iba pang world leader ang mga pag-atake lalo na sa mga sibilyan. Utos din ng Pangulo agad mag-repatriate ng mga Pilipino kung kinakailangan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa 30,000 ang mga Pinoy sa Israel at Oh mahigit my 400 sa Palestine. Ayon sa DFA, walang naiulat na nasawi o na hostage na Pinoy. Ilang Salamat. Filipino raw yung dinukot. Wala pong nakarating yan. Sabi na wala silang confirmation yan.
Minomonitor din ng Overseas Workers Welfare Administration ang nasa 200 Pinoy sa Gaza Strip. Dito kasi meron tayong caregivers na employed dito sa Gaza. Accounted for na natin yung 5 caregivers natin. Ang nag-aantay na lang tayo na ma-accounted for ito pang another 6. Meron tayong 11 dyan eh. Ayon sa DFA, caregiver o kasambahay ang karamihan sa 30,000 Pinoy sa Israel, pero karamihan malayo raw sa sentro ng bakbakan. Ay, Ang salamat. OFW caregiver na si Christine nasa Tel Aviv na nasa 70 kilometro ang layo mula sa Gaza. Pero dinigdo roon ang mga pagsabog. Napakalakas, tapos magbabibrate sa mga pader kahit na nasa stairs kayo. As in talaga yung hinig mo, nakakatakot po talaga. Siguro po kung hindi tumigil to, baka uuwi na lang dun po ako. Simula ngayong araw, sarado muna ang Philippine Embassy sa Tel Aviv. Pero maaari pa rin silang kontakin ng mga Pinoy na magpapasakludo. Nagbukas din ang 24/7 hotline ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration para sa mga OFW sa Israel at kanilang pamilya. I-report niyo kung meron kayong kamag-anak na mawawala or alam niyo nasa southern region. Kung kailangan niyo uwi, magkakaroon kayo uwi. We have close to 30,000 Filipino OFWs in Israel. We treat them like we treat any other Israeli national, and we try to protect them as well as we try to protect our Israeli citizens. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Salamat naman sa Poong May Kapal na wala namang Pilipino ang naiulat. Pero kasi sa nabasa ko kasi kagabi, meron daw mga Pilipinong na hostage. I don't know if fake news yun. Pero legit naman tong balita ng News 5, GMA ba to? Ano to? Yun, GMA. Legit naman ata. So, pero hindi pa rin tayo pwedeng magpakampante. We do not know, 'di ba? 30,000 yan. 30,000 na mga Pilipino. 30 mil, 'di ba? 30,000, 30 mil, 'di ba, na mga Pilipino ang nandoon. Huwag naman ho sana na mangyari to dito sa bansang Pilipinas. Sana na lang tayo for the peace. 'Di ba? Kahit advance yung technology, itong gera na to pupulbusin tayo. Nakakatakot na pangyayari. At isa pa sa kinakatakutan ko, wala, nakasaad na talaga sa Bible ang mangyayari na itong mga bansa ay maglalaban-laban, mag-aaway-away, tapos lilinisin na tayo ng Poong May Kapal. At panibagong mundo na naman ulit. Kumbaga tayo, na lang, pulbos na tayo sa lupa. So, habang nabubuhay pa tayo ngayon, magbago, magsisi. The end is coming na talaga. Kakalungkot. Tapos yung tension pa sa West Philippine Sea, China tapos US. Pinaghahanda na din tayo ng yung mga pagkain na mag-imbak tayo kasi possible tension ng United States at ng China. We do not know. Huwag naman sana. Kasi tayo magiging battleground dito. Huwag naman. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia, at nagbabalik ulit para sa atin panibagong video.